Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy ang makukuha natin para sa mga Gemini. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Ito ang message ng mystical cards para sa mga Gemini. Ang love ay patuloy na nananatili sa damdamin mo. May tampo ka man sa ibang tao or wala ka ng concern. May mga nasasabi ka man, nandun pa rin yung love. Itong card na ito ay protection para sa positive energy mo. Kasi may mga taong hindi maganda yung intensyon sa iyo. Huwag ka basta magtiwala kahit na naging importante or parte ng buhay mo yung person. At ang mas bigyan mo ng pansin ay ang sarili mo. Yung maging mabuti ka sa sarili mo. Pero ito rin yung start na kailangan harapin mo na kung ano yung mga dumarating na opportunity at saka happiness sa buhay mo. Kailangan ng balanse sa pagmamahal at pagtitiwala. Yung meron kang mas ititira para sa sarili mo. Para hindi ka mahirapan na maka-move forward. Gamit naman itong tarot cards, alamin natin kung ano ang energy na makukuha natin para sa mga Gemini. The Fool, the Moon, the Emperor. May mga Gemini na meron kang bagong simula, kapayapaan na naramdaman sa buhay mo. Pero kailangan mong maging maingat sa mga sitwasyon na kailangan mo ng tamang desisyon o pag-iingat. At saka sabihin mo kung ano yung nasa isip mo. I-handle mo ng tama kung ano man yung drama na dumating sa buhay mo. Para sa career o negosyo, merong increase. Pwedeng magiging busy ka o kaya magiging creative ka sa negosyo mo. Ang ilan sa inyo yung trabaho mo ay, kumbaga, nakakasalamuha mo yung family mo or friends. Ang advice ng cards, kasi nakadalawang cards ka na, maging professional sa karir mo or negosyo. Huwag paghaluin ang trabaho at saka ang emosyon. Kung focus ka at determinado, mas lalo ka pang magiging successful. Ang ilang single, yung dati mong nakarelasyon or naging crush, magkakaroon kayo ng koneksyon. Pero dahil nga sa matagal kayong hindi nagkita or nagkasama, kikilalanin mo siya. At saka magkakaroon ng pagdududa. Dahil sa merong mga naging issue sa nakaraan. Pero kung ito yung gusto mo, yung magkaroon ng love life, bigyan mo ng pansin. Pero kung hindi, mauuwi talaga sa pagkilala lang ang posible sanang maging relasyon. Pero may ilang single na Gemini na mas magiging focus ka sa karir mo. Ang ilan na nasa relationship, ang kakulangan sa relasyon nyo ay communication. Kasi pinapakita na pareho kayong busy. Para mawala yung pagdududa or pag-aalinlangan, kailangan yung magkaroon ng time sa isa't isa. Kapag ka nararamdaman mo na wala na kayong time sa isa't isa ng person mo, kailangan na ng pagkilos para sa bagong simula or changes. King of Wands in reverse, the Death, Page of Cups.
Pinapakita ng cards na ito na katulad sa naunang cards, kailangan ng changes sa pag-uugali o kaya sa situation. Yung pagbabago at saka yung pag-overcome sa mga challenges, yan yung growth mo sa buhay para mas maging matatag ka sa future. Pwedeng person mo yung tinutukoy or ikaw. At saka ipinapakita rin sa mga cards na may mga situation na hindi mo talaga makokontrol or mapipigilan na dumating na kailangan ng pagbabago. At ang kapalit nito ay fresh opportunities at saka para magkaroon ka ng emotional growth. Sa financial, meron pa rin namang pumapasok sa'yo na financial kahit papano. Ang warning lang ay huwag kang magpa-manipula sa financial. Kasi may ilang Gemini na kapag nakwentuhan ka ng kalungkutan, nagbibigay ka kaagad. Kumbaga tumutulong ka na aawa agad. Balansehin mo lang yung emosyon mo at saka pagtulong. At saka, mababalik na sa dating estado yung buhay mo pagdating sa money. Kumbaga, makakabayad ka na sa mga nahiram mo na financial. At katulad na sinabi sa naunang cards, may increase. Para sa ilang single, pareho kayo ng potential person na interesado sa isa't isa. At walang patumpik-tumpik itong person na ito. Sasabihin niya agad sa iyo yung plano niya para sa gusto niyang buuin na relasyon sa iyo. Ang ilan sa relationship, ano man ang gender ng person mo, dahil sa walang kasiguraduhan or pundasyon yung relationship niyo, kaya nagiging mainitin yung ulo ng person mo. Pero malalagpasan niyo itong challenges na ito. Ang ilan, magkakaroon kayo ng baby o kaya magpapakasal or engagement ang magaganap. The High Priestess, the Devil, Knight of Cups. May mga inner conflict na nagaganap. Ibig sabihin, hindi ka makapili sa mga desisyon mo o kaya ikaw yung sumasabotahe sa mga decisions mo. Yun bang nagpapaudlot? At saka, meron ding ilang Gemini na masyado ka nang attached dun sa problem. Ang kailangan kasi dito yung sarili mong desisyon sa situation. Hindi yung nagdidesisyon ka para sa iba. Ito yung magpapalaya sa'yo kahit na maraming hadlang. Sa kalusugan, ano man ang edad mo, i-control mo yung diet mo. At saka mag-exercise ka, mag-vitamins. Mag-ingat din sa sexual health. Meron kasing person na hindi nag-iingat sa kalusugan. Madadamay ka sa pagiging careless niya. At para sa ilan, kailangan ng relax at saka maging kalma, lalo na't pinapakita sa mga cards ang recovery para sa ilang may illness. Unti-unti naman ang recovery ng iba. Para sa ilang single, mag-ingat sa potential person na akala mo wala siyang interes sa'yo pero meron. Merong good intention at bad intention, ano man ang gender mo. Yung mga nagkakagusto sa'yo, pwedeng money ang habol o kaya physical contact. Pero meron pa ring potential person na pure ang intention niya sa iyo. Yung kahit walang mangyari sa inyo, gusto niya lang i-enjoy. Ang ilan sa relationship, matalas yung kutob mo, kaya alam mo kung merong ginagawang hindi mabuti ang person mo. Itong King of Swords na final card, may ilang Gemini na hindi ka na takot na makipagdebate or sabihin kung ano yung nasa isip mo. Kasi pinapakita sa card na ito na gusto mong pairalin yung fairness sa situation or sa buhay mo. Ang ilan sa inyo ang nagiging debate ay patungkol sa karir mo, sa negosyo, sa medical,
o kaya sa mga decisions. Ang ilan, ang issue ay patungkol sa dokumento. At saka sa ilan, sa relationship, papanig pa rin sa iyo ang kapalaran kahit na magloko man yung person mo sa iyo. Yun nga lang, hindi nakakabuti yung nakikipagrelasyon siya sa iba. Yung bang iba-iba yung nagiging karelasyon niya. Hindi siya nag-i-stay. Marami siyang niloloko. Pero ikaw yung gusto niyang manatili sa buhay niya. Ito yung maling nagagawa ng person mo. Siyempre, madadamay ka din dito. Pero hindi mo siya kukonsintihin once na malaman mo kung ano yung issues. Patungkol man ang issue sa material, sa bagay, or sa relasyon. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Akalain mo na ito talagang nakuha kong card, love triangle. May mga issue talaga na merong kinasasangkutan ng person mo na isa ka rin sa mag-aayos nito. Diba nasabi ko na rin kanina na patungkol sa sexual health, mag-ingat kayo guys. Single ka man o kaya nasa relationship. Kasi naka-2 cards na ito yung pag-ingatan mo, yung kalusugan mo. Kapag ka nakaramdam ka nito, magpatingin agad. Hindi issue yung kasi mahal, yung buhay mo yung importante. At saka sa issue na ito, pwedeng yung person mo yung nagkaroon ng problema na hindi kailangan sayangin yung oras. Sayangin yung oras sa mga mas makakabuti. Kasi limitado lang naman yung buhay natin dito sa mundo. At saka ang pasensya ng kapwa. Pwedeng person mo ito or ikaw na gumagawa pa rin ng mga hindi tama sa buhay or sa relasyon na mas lalong makakasama sa sarili. Pero syempre, dahil sa pinakita na rin sa tarot cards na pinaiiral mo yung talas ng kutob mo, ikaw yung magdedesisyon dito para sa person mo na kailangan na ng pagbabago sa pamumuhay o kaya sa relasyon nyo. At saka, di ba nabanggit ko nga sa naunang cards na kaibigan mo man ito or hindi, ilalapit mo yung sarili mo. Mas gagamitin mo yung isip mo kesa sa galit kasi marami kang makukuhang impormasyon. Pero syempre, hindi ito mga nakakatuwang sitwasyon. At kahit gaano man ito kahirap, nakakaya mong harapin at lagpasan. Ang ilan sa inyo nagtatagal yung issues at mas lalong humihirap yung pagdidesisyon mo. Pero marami ka ng cards na nagsasabi na malalagpasan mo yung mga challenges. Kasi may ilang Gemini na hindi ka takot na harapin yung problems kahit na delay yung mga gagawin mong desisyon. At saka pinakita rin sa tarot cards na kung ano yung mga hindi mabuting nagawa mo, yun yung babalik sa iyo. Pag mabuti, mabuti rin ang babalik. Sagittarius, Taurus, Libra, Leo, Scorpio, Aries, Capricorn, Pisces. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you at saka ingat kayo palagi. Pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa Laika Tarot readings. Ito yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. E, C, J, Q, W, L, R.